Guest of honor, to our public school district supervisor, Dr. Lucius Lobos, the ever-active, supportive school head of Unay Elementary School, Ma'am Aluna P. Cabarines, the different school heads of different schools in Lawang 2 District, the barangay officials headed by Barangay Captain and EBC President, Honorable Jocelyn Dulay Mercader, PTA officials, fellow teachers, parents, graduates, visitors, good morning. It is indeed a beautiful morning because I have given a chance to give you a glimpse of the life of our guest speaker, whom I firmly believe she gave a short-time formula for a success and served as an inspiration to the graduates. Her name echoes the essence of service, dedication, and compassion as a public servant. When asked her who she is, may not be a surprise. After all, she had become a person she is now because of the virtues and values that was developed and nurtured in her during her education journey. Born on June 6, 1996, with her twin sister at Santa Cruz, Manila. She is the second child of Mr. Eugenio De Oro, a former public servant, and Mrs. Veneranda Sibochi, a humble housewife. She completed her elementary grades at PM Heta Memorial Elementary School, year 2009. She went to high school at Lawang National High School and graduated March 2023. Because of her dedication to pursue her college degree, she enrolled at University of Western Philippines, Lawang, and took up Bachelor of Elementary Education and graduated April 2017. This young woman is a woman incomparable to her genuine intentions to fulfill chosen vocations as a devoted and dedicated public servant to her fellow Onaynons. To practice her chosen endeavor, she took up the licensure examination for teachers, and luckily, she passed last October 2022. Of course, happy and thankful to our Almighty God for the answered prayer. She had lived a very simple life and is known to be undemanding despite of her position in life. She spent hours in her office with position in barangay. Not only that she brings hope and enlightenment, but most importantly, tries to lead every Onaynons to their best. Ladies and gentlemen, let us welcome our guest speaker, a woman of compassion and the pride of Unay, Barangay Doña Luisa Unay, Barangay Kagawad Gini Asibochi De Oro. At this juncture, let us welcome our guest speaker, Jenny A. De Oro, for her message. A round of applause once again. Thank you. Thank you, ma'am. Sa aton District Church, Sir Lucio Lubos, good morning po. Sa aton Head of Teachers sa Nagudahan Elementary School, Ma'am Rona Dapulag, good morning po. Head of Teachers sa Gapas-Gapas, Ma'am Zinaida Galet. Head Teacher sa Binatiklan, Ma'am Marlita Akuin. Head Teacher sa Magsaysay, Sir Charlito Yu. Sa atong mga madurutong ang buutan mga teachers, headed by Ma'am Aluna Camarines, ngan sa aton higugmaon na punong barangay, Kapitana Joy Dulay Mercader, mga ikasigo kagawad, mga bisita na adiyana, mga kaganak, ngan sa iyon mga magsisipag
Matinding kasiyahan at galak ang aking naramdaman dahil ako ang inyong napili bilang guest speaker sa napakahalagang araw na ito, ang inyong pagtatapos. Nang lumapit sa akin si Ma'am Belmago at sinabi sa akin na kukunin akong guest speaker sa inyong graduation, I hesitate at first because I'm still on my way of becoming successful and I'm still far from where I really want to be. Sanglit ng kinulbaan kay indian ako una maimbitahan na maglata para sa mga bata na magsisipag tapos. Ba't ano? So bago ko simulan ang aking talumpati, nais ko munang batiin ng maligayang pagtatapos ang mga mag-aaral sa aking harapan. Sapagkat natapos na nila ang isa sa napakahalagang yugto ng kanilang buhay. Nakamit na ninyo ang kalaman at kakayahan na inyong kakailanganin upang harapin ang mga sumusunod pang mga pagsubok. Sa inyong pagharap sa mas malawak na mundong inyong dadalawan ng high school. Ipinamalas ninyo ang pagsisikap at determinasyon sa inyong pag-aaral. Siyempre, sa mga parents na rin na na-stress din kayo sa 2 taon na modular learning ang gamit. Pero nandito ka ngayon at ang inyong mga bata ang gaganda at ang gagwapo. So palampakan natin ang ating mga sarili. Nais ko rin batiin ang mga magulang ng mga magsisigpag tapos ngayong araw. Graduates, pwede ba tayong tumayo? Kasali na ang mga non-graduates. Yun Pambuda. At tingnan natin, thank you ma'am, at tingnan natin ang ating mga magulang. At pagbilang ko ng 3, sabay-sabay natin paliparan ng matamis na halik o flying kiss ang ating mga magulang. Tanda ng pagmamahal at pasasalamat. 1, 2, 3. Lastly, congratulations sa ating mga guro na may malaking ambag sa paglinang sa ating husay at kaalaman. Graduates, sabay-sabay natin palampakan ang ating mga guro. Tanda ng pasasalamat at pagsaludo. Pwede na kayo makaupo. Thank you. Hindi man po ako produkto ng K-12, ngunit hayaan mo akong ibahagi ang aking kwento na sana mapulutan ninyo ng aral at ng inspirasyon. It's been years of blissful memory, sentimental, unforgettable, and inspiring. These are just the perfect words I think I can describe nung nag-aaral pa ako. I finished my first 2 years of my primary grades here before I moved to other school. Kasi dati tubtubla grade 2 ang pang-eskwelahan nga di. Nang grade 1 ako, yung teacher ko ay si Sir Marcelo Lagarto. Anong grade 2? Si Sir Antonio Lagrimas. There have been a lot of changes and improvement in this school at this present, but the memory remains the same. Nung ako ay bata pa lamang, hindi ko maintindihan ang pinagdaan ng hirap ng aking mga magulang upang maitaguyod ang pang-araw-araw na pangangailangan. Naalala ko nung ako'y nag-aaral pa lamang sa elementarya, tulad ng karamihan sa mga ordinaryong mag-aaral, salat din ang aking pamilya sa material na bagay. Subalit bagamat kami mahirap, aking nasaksihan ang sipag at diskarte ng aking mga magulang upang maigabang lamang ang aming pag-aaral. Ang kanilang paniniwala sa edukasyon ang siyang susi upang maabot ang ating pangarap at maihahon at makagulugmok ang ating pamilya sa kahirapan. Kung kaya, salamat sa mga magulang na may pangarap para sa kanilang mga anak at iniisip nila ang kinabukasan ng kanilang mga supling. Saludo ako sa inyong mga magulang. Mabuhay po kayo!
Ang edukasyon ang isa ring kalasag para hindi maging mangmang, hindi magamit sa personal na interes ng ilan, matutong makapagdesisyon ng naayon sa sarili at batas, at makapagbahagi ng natutunan sa kapwa at sa ating komunidad. Kung yaon kam inadman, diri kang basta-basta magagamit. Masusutaban o bisan sino, lalo na kung aram niyo, ang iyo katungod, ngan maaram kam kung ano ang mali, ngan tama. Natapos ko ang aking pag-aaral na may galak at pagpursige, dahil nalagpasan ko ang lahat ng pagsubok at ang ating mga pagsasakripisyo bilang isang estudyante. Kaya mahal kong mag-aaral, tandaan ninyo, diri karawdan ang pagbinaktas, pag-eskwela, diri karadman ang mag-uma, nagbumulig sa pamilya kung wala klase. Diri karawdan ang magbalon sinduma, diri karawdan magbalon sinduma. Bansi. Sura. Diri karawdan ang magbalon. Diri karawdan nga daanan yung reform. Diri karawdan. Ang sapatos, wan wala kabago nga pado. I've been there before, my dear graduates. And these sacrifices won't hurt you, but will lead you to be taught and wise. You will learn the value of money and efforts, at matuto kayong maging madiskarte sa buhay at young age. As there are times that you feel like you're giving up, tired, and want to quit studying, turn this negative into positive one. Be inspired and motivated rather than feeling hopeless and helpless. Kung wala pang xerox pagsurat, kung wala pang masahe pagbaktas, isipan na niyo ang walking, maupa ito sa ato sa lawas kay exercise iton. Kung malilit o nauyang pag-ulin adaw, pagbalon. Kung wala kagi balon, magtatangis kam, diri ka may eskwela. Of course, may eskwela kam. Magdala tubig para dahil hydrated kam. Remember, all of these are temporary, and all of your sacrifices will be worth it one day. I thought my life would be easy after graduation. Nag-take ako ng exam sa unang pagkakataon. I failed. Sabi for the second times, I failed. For the third times, I failed. Ngunit di pa rin ako sumuko. Sabi ka na di Shona Barber, do not fear of failures, but please be terrified of regret. Because giving up is the birth of regret. Until I decided na makumuha ulit ng exam for the 5th times. And finally, I made it. Sabi pa nga sa isang verse, when the time is right, Lord, make it happen. And now, I'm still pursuing my profession. Kaya huwag kayong mapagod at sumuko sa hamon ng buhay. Maraming paraan para makamit natin at huwag kayong bibitaw sa lupig ng tagumpay. Graduates, kung kaya ko, ay kaya din ninyo. Dahil kayo ay hinubog na matatag na edukasyon, kung saan tayo ay natuto na kalaman sa buhay, pagpapakatao, dunong at mga bagay-bagay na maaaring paunlarin at pagyamanin. Akala ng karamihan, lalo na mga parents, na ang K-12 ay mahirap, ang K-12 ay pabigat. Pero ito ang daan para sa legalidad na edukasyon para hindi tayo mapag-iwanan. Labis ang aking paghanga at pagsaludo sa inyo dahil napagtagumpayan ninyo ang bawat hamon sa kalakip na pag-aaral sa kabila ng pandemya. Ipagpatuloy lang ninyo ang inyong pag-aaral. Make friends and enjoying the process of achieving your dreams. Don't forget those people who stays with you, supporting with you, and believing you along the way. Sa mga tao na napahurap sa imbado pag may affair sa school. Naghatag sa imong kanra sinutan ng mga shoes. Sa mga tricycle nga napaid sa imong pagbinaktas. Sa mga natangan mo, ngan mapagnairo ng mga teachers, ngan higripin. Sa mga tao na hudman ni nanay inyaon kam aramot sa eskwelahan.
Sira ang naghatag sin kana simple na pamaagi sin suporta sa imungan kakataba ng puso. Magtiwala kayo sa inyong mga sarili, sa inyong kakayahan. Kung hindi kayo maniniwala sa sarili ninyo, then no one else will do. Huwag kayong matakot madapa, dahil pagkadapa ay may kalakip na aral at ang aral na iyon ang maghuhubog sa atin upang maging mabuting individual. Tandaan ninyo na may awards man o wala, huwag paghinaan ng loob at tandaan na hindi ito ang batayan ng ating kapalaran at tagumpay sa buhay. Marami pa kayong pagkakataon para linangin ang inyong kakayahan at talento kasama ng mabuting asal. Iwasan ninyo rin na ikumpara ang inyong mga sarili sa iba dahil may kanya-kanya tayong husay, talino at kakayahan. May kanya-kanya tayong timeline. We can all make it sa tulong at gabay sa ating ng Panginoon. Lahat ay iyong mapagtatagumpayan. At umaasa ako balang araw ay babalik kayo sa paralang ito upang magbahagi inyong tagumpay. At malay natin, magkaroon din kayo ng pagkakataon para tumayo sa entabladong ito at magbahagi ng iyong kwento. Graduates of 2012, huwag ninyong kakalimutan ang edukasyon, ang susi sa tagumpay. I will take this opportunity para pasalamatan ang aking mga magulang. Dako na salamat na yantay, kundiri sa iyo warak yana didi. Of course, kanati Gigi, na isa rin sa nagtiwala at nagbigay ng pagkakataon para makapag-aral ng san ako tanan mga bugkabugtuan. Thank you very much sa pagmamahal at suporta, lalong-lalo na sa bagong kabanata na aking tinatahak ngayon. Never kong ikinahiya ang aking mga magulang. Bakit? Dahil sila ang tunay na inspirasyon. We have to be proud of our parents. At magpasalamat din tayo sa Panginoon na laging nandyan para sa atin. Pwede tayong iwan at talikuran ng lahat, pero kailanman ang Diyos na siyang dakila nating tagapagligtas ay hindi tayo pababayaan. Graduates, marami pa sana akong gustong sabihin, ngunit back then, I was also in your shoes, listening to the guest speaker, kaya alam kong nainip na kayo dyan sa ibaba. Muli, maraming salamat sa bumubuo ng pamunuan ng Paralan ng Unay Primary School. Ito ay malaking karangalan sa akin. Sa mga magsisipagtapos, sa pagpasok ninyo sa bagong yugto ng buhay, naway baunin ninyo ang natutunan ninyo sa paralang ito. Gamitin ninyo ito sa tama para makapagtagumpayan ang habon na haharapin. Dalangin ko ang inyong tagumpay. Salamat sa pakikinig. Muli, congratulations at mabuhay everyone! Kung sino yung pag... Kuhan, digita.